Isang magandang araw mga kababayan. Ito po ang balita ngayon, mainit na mainit. Itong si Senator Ping Lacson, yung chairman of the Blue Ribbon Committee. Ngayon po, bumitaw na rin po. Finally, yung dati-dati talagang kapit tuko siya sa pwesto. Pero ngayon, hindi niya na nakaya yung mga sigaw ng mga ating mga kababayan na dito sa social media. Ngayon, kusa na po siyang nagbitiw bilang chairman. Ngayon, ito po ang kanyang paliwanag mga kababayan. Panoorin natin ano nangyari. Matapos pangunahan ng tatlong pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects, magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa text message, kinumpirma ni Lacson na bibitawan na niya ang makapangyarihang komite. Ito anyay matapos maghayag ng pagkadismaya ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador kung paano niya pinapalakad ang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Ipinauubaya na ng senador ang investigasyon sa sinumang senador na sa tingin ng nakararami ay mas angkop na manguna sa komite. Hindi anya siya apektado ng mga batikos ng ibang tao, pero ibang usapan na anya kapag mismong mga kasamahang senador na ang pumupuna. Gayunman nanindigan si Lacson na tuloy ang laban niya kontra katiwalian. Ayan na mga kababayan di ba? Ito si Senator Ping Lacson na ano na din, naantig na rin yung kanyang puso at konsensya dahil hindi niya nakaya yung pagsisinungaling dito sa taong bayan dahil nga dito sa mga pagnanakaw na kanilang pinoprotektahan silang dalawa ni Tuta Soto. Etong si Ping Lacson, maraming salamat po Ping Lacson dahil bumaba ka na as a chairman. So mapapalitan ka na, so magbabago na po yung magiging chairman. Mas mainam na po sa aming panlasa at pandinig kapag kami ay nanonood sa mga hearing na yan dahil hindi na po bias. Pasensya na po Senator Ping Lacson, pero saludo po ako sa iyo kahit papaano dahil ginawa mo po yung nararapat. Ayos ka talaga Senator Ping. Magbibitiw po o nagbitiw na si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang kasunod pong balita dyan ay magkakaroon na naman di umano ng kudeta sa Senado. Kasama po yung alin na Tunying. Nagbitiw si Senator Lacson. Nagbitiw as Blue Ribbon Committee Chairman at tila baga ang kasunod nito ay mapapalitan na naman si Tito Soto bilang Senate President. Ayun mga kababayan, di ba? Hindi na ho magtatagal kasi wala na to si Tuta Soto. Hindi na to makapalag talaga dahil wala talaga din naman siyang ginawa at naging bias siya. Dahil itong nangyari, yung mga kasamaan nila sa Senado, nawawalan na ng mga tiwala sa kanilang sa majority group. Kaya ito nagkakausap-usap nila sila JVRC to, Win Gatchalian, kung sino pa yung mga Villar, yan si Villar. Syempre pag tumiwalag talaga yan wala na, mas marami na sa minority gaya ng sinabi ko kanina. Talagang pasensyahan na lang Tuta Soto wala hindi mo ginawa yung trabaho mo sayang ka. Mag-ano ka na lang, bumalik ka na lang sa noon time show na Eat Bulaga. Nagbitiw as Blue Ribbon Committee Chairman at tila baga ang kasunod nito ay mapapalitan na naman si Tito Soto bilang Senate President. Sa akin po, Tunying, ang tawag ko dyan, isang ginawa para po hindi matanggal si Senate President Soto. Ang tawag ko dyan sa Senate, King's Gambit. In other words, dahil lang po nagagalit ang mga kasamahan niya doon po sa mga nangyayari at sa Blue Ribbon Committee, ang nagtangkang alisin si Soto kung hindi mag-resign si Ping Lacson. Yan po ang aking paningin. Yan po si former Senator Franklin Drilon, mga kababayan isa pong veterano yan, matagal na rin pong senator yan. Yan ang sinabi niya, talagang veterano na po yan na talagang ayan nga din sa pagbibitiw ni Senator Ping Lacson talagang susunod na rin tong si Tuta Soto. So maganda na yung laban mga kababayan, meron na tayong liwanag sa dilim, di ba? Yung mga pera natin yan, naninakaw nila, magkakaroon na ng solusyon at ibalik na nila yung mga pera natin, di ba? Yan ang pinaghirapan natin yan
Ang mga ano yan, di delikado na eh. Sigurado, umiiyak na yan si Tamba. For sure, mga kababayan, di ba? In other words, either to save Soto, magbitiw po si Ping Lacson. Dahil sa, alam mo ito, Tunying, Opo. ito'y, wala na akong nakitang mas unstable na Senado kaysa ngayon. Mm-hmm. 15 po ang bumoto kay Soto, hindi po ba? Opo. 15. Opo. Doon sa 15, isa doon si Pia Cayetano. Yes. Yun po kabila, nandun yung kapatid niya. Si Alan Peter. Oo nga, no? Hindi ba? Opo. Gago na ako pag sinabi ko makiwalay ang boto ng dalawang yun pagdating sa pagkapangulo ng Senado. Siyempre, magkaisa yun. Opo. So, pag yan po ang tunay. Pangalawa, yun po ba yung mga Ayan po mga kababayan, na narinig natin kay former Senator Franklin Drilon na pagka bumaba ng pesto si Tuta Soto, matunog po dyan si Senator Alan Cayetano dahil ito po talagang diehard believer to na makabayan to. Diehard believer to si Senator Alan Cayetano at makajos. Kaya ito, hindi to, wala tong kikilingan mga kababayan. Talagang patas to. Hindi to bias. Diyan, at ibig sabihin, halimbawa, yung mga bilyar, hindi naman pwedeng maghiwalayan ng boto. Sama-sama yan. So, ibig sabihin nito, Tunying, doon po sa 15, 3 na ang hindi ka sigurado. So, 12 na lang. Hindi pag lumipas yung isa na lang. Ngayon, si J.B. Ejercito, nagsabi na hindi siya natutuwa doon sa nangyayari. At ganoon din si Wing Gatchalian. Yes. So, malamang, mapapalitan din si Tito Soto. Ngayon, King's Gambit, para po hindi mapalitan si Soto, nagbitiw ng Blue Ribbon Chairmanship si Ping Lacson in order to appease. Sabi na. So, yan po ang aking basa. Alam nyo, alam mo mga kababayan, finito la musika na, tapos na ang laban. Ito nga, nagkakagulo na dyan sa Senado. Itong mga senator, talagang mas marami talaga yung mga itong hindi kumakampi dito sa mga dalawang to. Kaya ang mangyayari talaga, yung sinabi nga ni Franklin Drilon na ating senator, talagang bababa ng pesto na tong si Tuta Soto, hindi magtatagal. Kasi wala na ring sense kung yung mas marami hindi umano sa kanya, in favor. So talagang kapalmoks ka na lang kung pagpipilitan mo pa yung sarili mo, di ba? Nakakaya na yun. Mararamdaman mo naman na hindi ka na in favor sa iyo, yung mga dating favor sa iyo dahil nga sa mahina kang leader katulad ng leader niya, amo niya, talagang ganoon ang mangyayari, kapalan na lang kung talagang ipagdidikitan mo pa yung sarili mo diyan. Nako. Ano ba yan? Kakaroon tuloy kami ng kaliwanagan dito po sa nangyayari sa Senado. In other words, si Senator Lacson ang Tito Soto, nako, balik noon time show ka na lang dahil na bibilang ng araw mo, kaibigan. Ito nga, paano yan? Pasensyahan na lang, Senator Tuta Soto. Talagang nung una, talagang napakagitikas mo kung umasta dun sa mga hearing. Talagang halatado yung galaman mo, pasensya na lang. Talagang ganun lang ang buhay. Yung mga iba nagpakasarap dyan, talagang ngayon kami naman ang maniningil sa inyo. Kayo naman yung magpapaliwanag at pasensyahan na lang at kung makukulong kayo, ibalik nyo pa na lang din yung mga pera namin, yung mga pinaghirapan namin. Kasi nga, galing din sa dugot pawis namin yun, di ba mga kababayan? Ang daming mga kababayan dito na nagtatrabaho, na lumalaban ng parehas para lang may pakain sa pamilya, samantalang kayo, nako. Pinagnanakaw nyo lang yung mga pera namin. Talagang maling-mali po yan. Hindi po makatotohanan yan. Dapat binoto kayo ng taong bayan,
ipakita nyo na deserve kayo na magsilbi sa taong bayan. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan na puro paporma, papogi, at saka wala kayong gagawin. Ay, naku po. Pasensyahan na lang, Tuta Soto, ha. Exciting na tong susunod na Senate hearing na magbabago na. Nako. Sila Marcoleta, Senator Marcoleta, Senator Alan Cayetano. Yan ang mga malupit. Sumusunod talaga sa batas. Talagang pagka, yan, talagang malalim mag-imbestiga yung mga yan. Talagang may sense talaga. Bye-bye, Tuta Soto. Maraming salamat po mga kababayan. Nagkita-kita ulit tayo sa mga susunod na videos regarding about dito sa mga pangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. At huwag niyong kalimutan i-share at subscribe at nang sa ganun napapanood naman ito ng mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters. God bless.